ang sobrang saya ko dahil ngayon, Netflix nga lang, mapunta nga lang ako doon sa doon ako na makiklik mo. O kaya top 10 man lang, sa dulo 10, tapos alis na, okay lang. Well, tignan mo as we speak now, ha? Ilan na? Yan ka pa din, nasa number 1 pa rin. Oo nga, so- Number 2 ay mga gwapo. Pero may mas gwapo ikaw. 1, 2. So yun, to answer, Tony, parang, 3 araw na akong puyat kasi hindi ako makatulog. Pag gumigising ako, totoo to, pag gumigising ako, naghirap talaga ako dito. Parang Ba't emotional naiiyak ka. ka? Bigla ka naiiyak. Bakit? Ano ba pinagdaanan mo? Hindi, mahirap kasi kwento dahil, Okay lang, dito 15 years in kami. the making. Yung mga stones, ano yan ikaw lang makakita ng ano mo ng journey mo na yung goal mo end. And sa tingin ko, nakuha ko yung goal ko ngayon. Pero, siyempre, magkukwento ko na lang na ito, Alex, pero pinaghirapan ko yan. Wala akong manager. I've been to a lot of networks. Ang kagandahan nun, nakapunta ako sa TV5, ABS. Kasi, maganda yung record ko. Kasi kaya ako ganito, ano din ako behind the camera din ako as a writer, as a director, tapos artista rin ako. So, hindi ko talaga maintindihan din kung ba't ganito yung nangyaring success. Pero naiisip ko na lang, ito na yung pinaghirapan ko ng mga nakaraang mga taon na siguro accumulation. Pero Tamang panahon talaga. ayoko kasi pinapati yung pa ako. Pero parang gano'n emotional kami nung asawa ko dahil kinabukasan, hindi naman nakahiga ka lang sa kamak. Hindi naman kami nakatira sa village or whatever. Pero sabi niya, uy, number 1 na tayo. So parang nag-eleksyon. Number 1 na tayo, so mabigat yung kalaban. Tapos, wala naman akong team. Wala naman akong PR team. Wala akong PR team. Wala akong road manager. Ako pa rin na nakakita ng mga messages sa akin ngayon. Kaya ramdam na ramdam ko. Ako rin nakakabasa ng mga 95% ang napaagan. Kaya hindi nakapasok yung mga bashers Kasi lulutang silang may masamang intention. Kasi kada 500 maganda, isa lang. So, first time ko nakaganon parang sabi ko, kung saan ako naging, parang yung performance ko, kung saan yung pinakamaganda, doon pa sa pinakamagandang stage. Kasi pwedeng maging palpa ka sa, pwede kang pinakamagaling sa maliit na stage, tapos pumalpa ka sa big stage. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung tamang panahon talaga na binigay niya sa akin yung switch ng switch ng Joko doon sa Netflix na kasi ano yun hitter yung Joko hit or miss yan So ang daming tumama nung show na yun. Kaya kahit magpuntahan kahit hindi sila mahilig, pag nood nila, Relate. tapos ano na, stories na, tapos ano na, tapos tag. Para siya naging organic na, Yes, organic. na parang daig pa niya yung press con, daig pa niya yung pag-guest sa kung saan saang shows. So yun, kaya medyo yung 1 week ko, surreal, lutang, nagsusorry nga ako sa mga pinag-showan ko kasi may mga shows ako na nakabangko na nung lutang ako talaga. Sumisipa lang siguro yung yung adrenaline ko pag sampa ko sa stage. Pero pagkababa ko sa stage, I'm looking at ano ba yung nangyayari sa show ko sa Netflix. So it's a new experience to me. Akala ko ito na yung career ko, may isa pa pala. May ibang ano pa pala. May iba pa pala level. Ibang level pa. Parang nakakatuwa lang. Pero isa naman sa natutunan ko bilang sa off-cam is to be level-headed. Kasi nung kasalukuyang may pangalan na ako, I'm still working behind the camera. Nag-aangat pa rin ako sa showtime ng mga idiot board. Tapos magpapapicture sa akin. Tapos balik ako sa idiot board. So, yun ang nag-training sa akin para to be, parang Grounded. Remain humble and grounded.